So ngayon, ituloy pa natin. Mga kababayan, ito pang usapin natin dito pa sa sinasabi ni Paulo Marcoleta na yung video daw ng pagbabanta ni Sara Duterte, in-splice daw yon mga kababayan. Sa madalit salita, gusto niya sabihin dito kasi pag sinabi na in-splice yung video, kinat mo tapos dinagdagan mo. Ano po, para magmukha na sinabi talaga yun ni Sara Duterte kahit hindi naman. Yun yung gusto niyang sabihin sa publiko. Kaso ang problema, lahat tayo mga kababayan nakasaksi noon na sinabi ni Sara Duterte yon on live. Ano po, dahil nga may isang vlogger na paepal na nagtanong sa kanya ng kung ano-ano kaya nasabi ni Sara Duterte yon. Pero kahit sabihin nila, gaya nga ng palusot nila, na yun po ay conditional threat, tandaan po natin, threat is a threat mga kababayan, at hindi nila pwedeng sabihin na yan ay may kondisyon dahil pagbabanta pa rin yan. Anyway, tuloy pa natin kasi sabi po dito, splice video, Representative Marcoleta at Representative Chua nagkasagutan doon daw po sa pagbabanta ni Sara Duterte. So ito, i-play po natin. I have a copy of a more complete video, and I can say that the video was spliced and edited out. Meron pong mga tanong doon that led to the Vice President's response. If I may read, Madam Chair, ito po yung tinanong ng isang vlogger by the name of Princess Maui. Yan ata yung vlogger na, alam nyo na yon, dating kasamahan natin yan na LGBT. Regarding Project Romanov. Baka po totoo yung sinasabi nila or naririnig namin na may Operation Romanov sa inyo na balak kayong ubusin. Bago po niya binanggit yon ni Sara Duterte, meron pong nagtanong sa kanya na vlogger about it was a concern about the threat on her life. Tsaka tandaan nyo mga kababayan, yung press con po na yon, bago siguro nangyari yon mga kababayan, planted na yung mga tanong. Diba? Bago siguro nangyari yan, nakaplanted na yung mga tanong at may idea na si Sara Duterte kung ano yung mga itatanong sa kanya. So, ang Project Romanov ay hindi talaga para magplano na sa buhay ng ating Pangulo, kundi initially para ubusin ang mga Duterte. Base dito sa tanong ni... maliwanag ka na nagsabi ng patungkol mga kababayan sa Romanov family. Diba si Baste? Sinabi ni Baste dati yan. Patungkol po sa Romanov family na gusto niyang mangyari yon sa pamilya ni PBBM. Ngayon, ang ginawa ng mga vlogger, mga kababayan ni Sara Duterte noong mga panahon na yon, binaligtad nila, pinalabas nila na ang gobyerno ang may ginagawang Romanov style laban po sa pamilyang Duterte. Ngayon si Sara Duterte, syempre mababaw ang utak mga kababayan at mababaw mag-isip, ganun ang isinagot. Saglip na sagutin ng mas maayos, nagbanta siya sa buhay ng presidente, ng first lady at ng former house speaker. Tapos ngayon, ang kanilang dahilan mga kababayan, ang kanilang katuwiran, conditional threat daw yon. Tandaan po natin, kahit pa conditional threat yan, ang pagbabanta ay pagbabanta. Princess Maui. And I have a copy of the more complete video, Madam Chair. If you so desire to be furnished the copy of the video. And if I may add, Madam Chair, the statements made by VP Sara Duterte is mere political hyperbole rather than a true threat. Philippine courts have historically protected harsh, even offensive political rhetoric when it lacks a specific imminent... Hindi ako naniniwalang hyperbole yun mga kababayan, at mas lalong hindi po ako naniniwalang hypothetical yung sagot ni Sara Duterte. Kasi seryoso si Sara Duterte doon. At sinabi niya, tandaan nyo mga kababayan no joke, no joke. Doon pa lang alam nyo na hindi po hyperbole yon at hindi yon hypothetical. Ano po, nasagot. Anyway, tuloy pa natin. Call to lawless action. Impeachment cannot rest on rhetorical severity alone. Impeachment requires a disciplined inquiry into proof, intent, context, and official misuse of power.
The statement was conditional on her own alleged killing, was later explained as an expression of concern for her security, Oh. and remains the subject of an unresolved criminal and investigative process. Sinabi nga po ni VP Inday Sara na siya mismo ang nagsabi that the remark was a plan without flesh and that the condition was her own death first, based on the Al Jazeera interview dated 26th of November 2024. Unless the House can prove that the Vice President made a serious operational instruction to an identifiable person or used her office to advance such plan, the allegation is better treated as a matter for criminal investigation and political censure, Oh. not as a self-executing basis for removal from office. And if I may end this manifestation, Madam Chair, based on the fourth verified complaint itself, the allegation arises from a statement made during a press briefing framed as a conditional and dependent on a hypothetical scenario. With due respect, this raises a threshold issue. Ah. At this stage, the committee is not determining criminal liability. Parang sinasabi dito mga kababayan ni Paulo Marcoleta na yung naging sagot sa ganong klaseng senaryo ni Sara Duterte, ano daw mga kababayan, conditional. Conditional, gusto niya palabasin, conditional threat. And then hypothetical threat mga kababayan. Parang ganun, yung gusto niya sabihin dito. Kaso ang problema mga kababayan, nagsalita si Sara Duterte ng no joke, no joke. Hindi siya nagbibiro. 'Di ba? At gagawin niya talaga 'yon. Kaso ang problema, nakabantay yung mata ng mga kababayang Pilipino po natin kay Sara Duterte. Kaya hindi niya magawa-gawang saktan si PBBM dahil sisisihin siya ng milyon-milyong mga kababayang Pilipino po natin pag may nangyaring hindi maganda kay Presidente. Ano po? Anyway, tuloy pa natin. It is determining whether the complaint alleges sufficient grounds based on its contents. A statement standing alone, without an overt act, without corroboration, and without evidence of execution, remains an allegation. And Madam Chair, habang pinapanood po natin ang mga video ni BP Sara, ang Pangulo ay nananatiling buhay na buhay, alive and kicking. Paano nga hindi nga nila magawa? Kasi nga nakabantay ang mamamayang Pilipino po natin. Pero kung hindi pinansin ng taong bayan, yung pagbabanta ni Sara Duterte mga kababayan, gagawin niya talaga yon. Lalo na't may kinausap nga siya mga kababayan. 'Di ba? Lalo na't may kinausap siya na tao. Gagawin niya talaga yon. Siseryosohin niya yon. At since siya yung beneficiaries, kung sakali may mangyaring hindi maganda kay PBBM, siya yung makikinabang, dapat talagang tutukan ito ng panahon at pansin, hindi po dapat binabaliwala ito. Kasi ang nagbanta, Vice Presidente, na siyang successor mga kababayan, kung sakali may mangyaring hindi maganda kay PBBM. At nakakapag-jumping jacks pa. So, buhay na buhay po ang ating Pangulo at malusog. Maraming salamat po. Your Madam Chair. manifestation is noted. The Honorable Yan, Joe yan. Thank you, Chua. Madam Chair. Is this quick? Yes, very quick. Just a quick manifestation. Madam Chair, hindi po totoo na splice yung kanyang binabanggit kanina na video dahil ito pong video na to ay inauthenticate mismo ng NBI. Tama! Just for the record, Madam Chair. Siguro yung portion lamang na may relevant dito po sa topic natin, yun lamang po. Dahil kung pakikita po yung buong video, ay medyo magtatagal na po tayo. At yun po, Madam Chair. We know the Tama. manifestation of the Honorable Chua. Madam Chair. You Chair. want to speak some more? Opo, meron po kasing video na mas kompleto at hindi naman po katagalan yung mga preceding portions If I may interrupt, Honorable Marcoleta, we are referring to the investigation report of the NBI Tama! and not to any other videos outside. Opo, sinasabi These ko are na the po submissions of the NBI the to the Justice circumstances Committee. that led to VP Sara's response on that particular video. We Thank note you. your manifestation, but nevertheless, we are bound by the rules to stick to what was submitted to us by the NBI. Thank you, Madam ma'am. Chair, these Thank are you, ma'am. being submitted not as videos which surround outside. These are being submitted as videos part of the investigation of the National Bureau of Investigation. Oo, kasi yun na yun mga kababayan na authenticate eh. Yun kasi ang kailangan dyan. Yung na-authenticate na ng NBI, hindi po yung video ni Paulo Marcoleta. Kasi baka isipin ng mga kababayan Pilipino po natin, bakit hindi pinapayagan? Yung video na gustong ipakita ni Marcoleta ay parehas lang naman yun. Uulitin ko po mga kababayan ha, yung video na ginamit kanina at ipinakita kanina dito sa camera,
yun po ay na-authenticate na ng NBI at yun po ay pinatotohanan ng NBI na hindi po edited yung video na yon at yun ay ginawa ni Sara Duterte ng nakalive. Ano po? Anyway, tuloy pa natin. And we cannot go beyond that. The Honorable Janet Garin, the one who yielded the time in favor of Honorable Marcoleta. Thank you very much, Madam Chair. Before I go to my line of questioning, linawin lang po natin. Pag sinabi pong splice ay pinutol, dinugtong at nagkaibang meaning. Tama. Do I get that right, Madam Chair? Maybe we should ask the National Bureau of Investigation. Well, sabi nga namin, part po ng submission that is authenticated. It was not splice. It was just, pag sinabi pong splice, para may ni-replace ka dyan eh. In other words, Madam Chair, it is not spliced dahil hindi mo pinutol at dinugtong para magkaibang meaning. Yeah. And pwede naman po na kung there's time na nakita naman po napanood yung mong video. And in fact, doon po sa counter, yung sinasabi po ni Congressman Marcoleta was already been discussed on the counter affidavit na sinabmit po ni Vice President Duterte doon po sa kaso sa DOJ. Kaya po na-raise na po yung mga issue na yan. So, Madam Chair, can the Actually, NBI confirm magkaiba po yung may puputulin ka at idudugtong para magkaroon ng ibang meaning vis-a-vis na kumuha ka sa specific portion ng video na merong threat. Tama po? Tama. po namin yung specific na portion na nagsasabi ng threat. Okay. Let me move forward, Madam Chair. Kasi nga naman pag sinabi mong in-splice yan, pinalitan. Pinalitan ng ibang mga kababayang video o pinagdugtong para masabing nagbanta talaga kahit hindi naman. At yun yung gustong palabasin dito ni Marcoleta Jr. Anyway, tuloy pa natin. Chair, nasabi rin po kanina ng ating kagalang-galang na kulig, si Honorable Marcoleta, na tila nagkaroon ng plano para ubusin ang pamilyang Duterte. Can we ask the NBI if there indeed was such a plan? Si RD Lotok will answer that because that was part of the investigation na nagsabi na merong nga pong Oplan Romanov. So, RD Lotok. Madam RD Chair, Lotok is recognized. Madam Chair, may I just react to my ninang After regarding the answer splice? of the NBI, please. Opo. Kasi sinabi ko rin po edited out. So there could be omissions na hindi na-include po sa video. We So, note edit your out. Thank you. additional Thank manifestation. you po. Ayan mga kababayan pero kahit na ganyan, nagtatanggol si Paulo Marcoleta kaya Sara Duterte at sinasabi na hindi po mga kababayan in-splice yung video at edited at hindi po ito yung mahabang video na tinutukoy po niya. Tandaan po natin mga kababayan, nagkaroon na ng butuhan kanina patungkol po dun sa probable cause ng dalawang impeachment, which is yung impeachment complaint number 3 at yung impeachment complaint number 4, na kung saan mga kababayan nakitaan ng mga miyembro ng Justice Committee na talagang may probable cause. Kaya ang ending mga kababayan, 53 po ang bumoto para umusad na po sa plenaryo ito pong impeachment ni Vice President Sara Duterte. At pag ito umusad na sa plenaryo, nakakuha ng 106 na boto mga kababayan, ito po ay diretso na ng Senado. So ibig sabihin magiging article of impeachment po yan at idediretso na po yan mga kababayan, itatransmit na po yan sa Senado. Ano po, so ngayon ito pakinggan po natin kasi sabi po dito, komite ng Kamara bumotong may sapat na basihan para ma-impeach ito daw pong si VP Sara Duterte. So ito i-play po natin. Nakita ng probable cause para ma-impeach si Vice President Sara Duterte sa pagdinig ng House. Pero inyo sa kabila ng panggugulo ng mga kaalyado ni Sara Duterte, eto maliwanag, nauusad na sa plenaryo, ito pong impeachment ni Sara Duterte. Pag nakakuha po ito ng another 53 votes, automatic mga kababayan, impeach etong si Sara Duterte Justice sa pangalawang pagkakataon. At yung mga diner ko dyan, ng mga DD-shit, wala kayong magagawa kung hindi mag-subscribe. Committee ngayong araw. Live mula sa Batasang Pambansa, nangunguna sa balita si News 5 House Correspondent Marian Enriquez. Marian, paano bumoto ang mga miyembro ng komite? Jiggy, unanimous yung boto ng House Justice Committee. 53 yung bumotong pabor na may probable cause o sapat na basihan yung dalawang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Kumbinsido po yung komite na may nangyaring pang-aabuso sa confidential funds ng BICE. May hindi tamang pagdedeklara ng ari-arian dahil sa hindi niya pagkakatugma nga po doon sa kanyang salin matapos makita yung bilyon-bilyong pisong transaksyon niya sa bangko at pinagbantaan niya ang buhay ni Pangulong Bongbong Marcos.
House. Isang Tama. nasabing kill plot ni VP Sara kay PBBM sa mga tinalakay ng komite ngayong araw at kinumpirma ng National Bureau of Investigation o NBI na na-authenticate at hindi po edited itong video ni VP Sara. Binalikan din yung pahayag ng bise. Hindi naman nga kasi edited yan. Sa totoo lang mga kababayan, hindi po talaga edited yan. Kaya nga kahit hindi na i-authenticate ng NBI, talagang nasaksihan po yan ng marami nating mga kababayang Pilipino. Naka-live, nagbabanta ang ating Vice Presidente. 'Di ba? Lahat ng mga kababayang Pilipino po natin saksi diyan dahil napanood yan, mga kababayan, at naglipana na po yan sa iba't ibang social media. Lalo na nung gabi na naka-live sila, marami po nakapanood noon. Ngayon, kaya lang naman ino-authenticate ng NBI kasi nga gagamitin pong ebidensya yan laban kay Sara Duterte. Nang hindi siya dumalo sa sona ng Pangulo dahil siya raw ang designated survivor. Ah. Pakinggan po natin itong bahaging yan ng pagdinig. I-ensure po namin na hindi po siya edited or spliced Tama. or AI generated, Your Honor. Sa akin po, ito ang pinakamalalang ground for impeachment. Dahil pinakita nito ang kawalan ng tamang pag-iisip. Hindi lamang pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ang ating nasaksihan noong gabing yon, kung hindi ang lagim na kinakaharap ng ating bayan Tama. sa ilalim ng isa na namang Duterte. There's no room for interpretation. Hindi mo na kailangang ipaliwanag. Ang application nga namin, that is a threat. That is an actual threat to the President and to the wife. And Kaya nga pag nanalo to sa 2028, ewan ko na lang. Loko na lang at uto-uto yung boboto dito kahit maliwanag na yung mga ebidensya, mga kababayan, na tumatanggap ng pera sa sindikato, maliwanag na yung ebidensya na hindi pala simple yung pamumuhay, bilyonarya pala. 'Di ba? Maliwanag din yung ebidensya na nagsinungaling siya sa kanyang salin, hindi niya inilagay lahat. Uto-uto na lang ang boboto talaga sa tao na yan. former Speaker. This is an impeachable offense which violates the Constitution. Thus, it is betrayal of public trust. At Marian, ano nangyari dun sa green box na naglalaman ng ITR ni na VP Sara at Attorney Man Scarpio? Jiggy, hindi na nga binuksan ng House Justice Committee itong kahon ng BIR na naglalaman ng income tax returns o ITRs ni VP Sara at ng kanyang mister na si Attorney Man Scarpio. 6 lang yung bumotong pabor sa pagbubukas nga nito at 38 o 38 yung tumutol. Noong nakaraang linggo, Jiggy, kung maalala ninyo na hindi mo na ito binuksan ng komite matapos sabihin ng BIR na posibleng may palabag na batas. Pwede lang daw kasing isa publiko itong tax records in aid of legislation at sa loob po ng isang executive session. Para sa ilang kongresista, mas mainam na sa Senado na lang ito buksan. Pakinggan po natin itong kanilang mga pahayag. Opening this box might trigger another petition in the court to again stop the proceedings. So, sa akin pong palagay at pananaw, Madam Chair, ang posisyon... Pero ang pagkakaalam ko, mga kababayan, parang ibinasura ata ng Korte Suprema yung kahilingan ng kampo ni Sara Duterte na i-stop o pahintuin ito pong impeachment proceedings. Pero kasunod niyan, mga kababayan, naglabas din ng Korte Suprema ng paliwanag patungkol po dun sa noon pa, nung 2025 na pinag-uusapan na forthwith. Ano po, or yung agad-agad na pagsisimula ng Senado kung sakaling ma-transmit sa kanila yung article of impeachment. Posisyon ko po, pag tayo po ay magbobotahan, sa Senado na lang po natin buksan itong mahiwagang green box na ito. Tama! So I dare the committee to open the box, but with a caveat. Siguraduhin niyo po na hindi kayo nakalalabag sa batas. Dapat pong mabuksan ang box na yan. Dahil pag hindi nabuksan yan, parang tayo ang gumawa ng betrayal of public trust. Jiggy, pinagdebatehan din kung kanina kung dapat bang i-extend ng isa pang araw yung impeachment hearing. Nagmotion kasi si Cagayan or Representative Lord Nansua na bigyan pa ng isa pang pagkakataon ng bise na humarap at magsalita. Pero tinutulan po yan ng mga mambabatas. Tama! Itong kanilang mga paliwanag. We have surpassed so much whatever standard of due process is being required. No? As a matter of fact, even today, we've called her for 4 times already. Bakit natin bibigyan ng makeup class kung mahilig naman mag-cutting classes? Tama! Kung siya sa Senado magpaliwanag. Tama na po ang spirit of the glass. At saka iyan naman talaga, mga kababayan, ang gusto mangyari ng kampo ni Sara Duterte. Yan po talaga ang gusto po nila mangyari. Ma-impeach si Sara Duterte sa pangalawang pagkakataon sa Kamara at doon na po sila haharap sa Senado kasi nga naandoon yung marami po nilang kaalyado.
Kaya nga mga kababayan, kating-kati sila na doon na humarap sa Senado dahil naando doon yung mga kaalyado po nila. Eh ngayon, masisikmura kaya nung ibang mga senador na nabuboto kayo para ma-acquit etong si Sara Duterte kung makikita nyo yung ebidensya? Yan ang tanong ko sa inyo. Diba? Kasi nakatingin, nanonood sa inyo ang mga kababayang Pilipino po natin. Ganon din sa Korte Suprema mga kababayan. Kung i-acquit nila itong si Sara Duterte, kahit matibay naman yung ebidensya labang kay Sara Duterte, ano na lang ang mukhang iaharap nila sa mga kababayang Pilipino po natin? Diba mga kababayan? Pero gaya nga ng sabi ko, wala na akong pakialam kung ano yung kahantungan ng impeachment ni Sara Duterte. Sa akin, nakita ko na mga kababayan, yung mga bank records, yung pagpasok ng pera, at talagang hindi naman pala hindi naman pala simple yung pamumuhay, napatunayan natin mga kababayan na bilyonarya pa lang, doon na sapat na. Ano po, lalo na nung naibulatlat sa publiko, yung pagtanggap ng pera sa sindikato, doon pa lang sapat na mga kababayan para mawala ang tiwala ng mga kababayang Pilipino po natin sa kanya. Anyway, tuloy pa natin. Hindi natin pinapakawalan ang pagre-reserba mismo ng upuan sa respondent. Ibig sabihin, laging bukas ang pagkakataon na magpresenta ng evidence, ng counter-evidence at sumagot mismo ang Vice Presidente sa mga seryoso na aligasyon laban sa kanya. At Marian, sa nangyari sa araw na ito ay may reaksyon na bang kampo ni VP Sara? Jiging, naglabas nga ng pahayag yung kampo ni VP Sara. Inasahan na raw nila na ito yung magiging resulta ng botohan. Wala pang pahayag mula mismo kay VP Sara. Jiging. At anong susunod na mangyayari sa impeachment? Jiggy, i-consolidate muna itong dalawang reklamo para bumuo ng Articles of Impeachment. As sa Lunes, May 4, muling magpupulong yung Justice Committee para aprubahan yung committee report at ang Articles of Impeachment. At oras po na maaprubahan ito at ma-refer na nga sa plenaryo, bibigyan ng kopya yung lahat ng mga kongresista, mga complainant at maging ang respondent na si VP Sara. At maaaring sa May 11 po ay pagbobotohan na sa plenaryo ng lahat ng mga kongresista kung i-impeach muli. May 11, malalaman natin mga kababayan kung mai-impeach ba sa pangalawang pagkakataon itong si Sara Duterte. Pero ngayon pa lang sasabihin ko na mga kababayan, na tingin ko may impeach po talaga yan. Makukuha ng Kamara yung 106 na boto para ma-impeach itong ating Vice Presidente. Si VP Sara. Yan muna ang latest. Dito sa Kamara. Balik sa'yo, Jiggy. Yan ang ayan mga kababayan kita nyo, uusad na sa plenary. Ito pong impeachment ni Sara Duterte pagkatapos pagbotohan kanina at nakakuha ng 53 votes para pagtibayin na may probable cause po talaga. Ano po, ito pong mga article na isinampa laban po sa ating Vice Presidente, itong 3 and 4 na impeachment complaint. Ano po, itong mga impeachment complaint pala, na isinampa sa ating Vice Presidente. So ngayon mga kababayan, since naging maliwanag at malinaw na usapin na po yan, kanina naglabas po ng paliwanag ang Korte Suprema patungkol mga kababayan sa forthwith sa impeachment. So ano po yung sabi dito sa News 5? Basahin po natin. Forthwith sa impeachment, nilinaw ng Supreme Court. Ibinasura ng Supreme Court ang petisyon para obligahin ng Senado na agad na mag-convene bilang impeachment court para litisin si Vice President Sara Duterte. Ayon sa Korte, maayos na umaksyon ng Senado sa mga impeachment complaint ng Vice. The term forthwith in the Constitution means within a reasonable time, which may be longer or shorter, depending on the circumstances of each case. The allow Senate to make the necessary preparation to convene as an impeachment court mga kababayan. Pero kinukonsidera ng MOOT ang petisyon dahil nagsisimula ang impeachment preparation ng Senado at napawalang bisa ng article of impeachment laban sa Vice Presidente. Ito po ay nung nakaraang taon mga kababayan. Ngayon lang dinesisyonan ng Korte Suprema. Kasi nga pagkakaalam ko para po atang may nag-file ng petisyon sa Korte Suprema na obligahin ang Senado na pausadin na yung article of impeachment na isinampa sa kanila kay Sara Duterte. Ano po, na iniakyat sa Senado na impeachment ni Sara Duterte noong 2025. Di ba ang ginawa ni Chis Escudero doon, pinatulog yung impeachment mga kababayan habang inaliw-aliw yung mga kababayan Pilipino po natin na magkakaroon po ng trial kahit wala naman.
Tapos ngayon, kung makikita nyo pa mga kababayan, ito pa yung isang paliwanag dyan ng Korte Suprema. Wait lang, yan. Sabi po dito, yan, Korte Suprema nilinaw ang forthwith sa impeachment, isinantabi ang petisyong naglalayong pilitin ang Senado na agarang magpulong para sa impeachment trial ni BP Sara. Isinantabi ng Korte Suprema sa botong 14-01 ang petisyon por mandamus na inihain ni Catalino Aldea Ginerillo Jr. na naglalayong pilitin ng Senado na agarang magpulong bilang impeachment court para litisin ang mga sakda laban po kay Vice Presidente Sara Duterte. Alam niyo mga kababayan, dalawa yung nakikita ko dito. Una, ayaw lang diretsahin ng Korte Suprema itong si Sara Duterte. At ipinapaubaya na lang nila mga kababayan kay Tito Sen yung desisyon kung ano ba ang gagawin nila once na naitransmit na po sa kanila ito pong article of impeachment. Kasi alam naman talaga natin mga kababayan na ito pong si Tito Sen pro-constitution. Pangalawa naman mga kababayan, since alam nga natin na itong si Tito Sen ay pro-constitution, alam din ng Korte Suprema na kung ano yung sinasabi ng saligang batas, yun po yung susundin nito pong si Tito Sen. Buti na nga lang, si Tito Sen po ang Senate President ng Senado. Dahil kung si Chis Escudero na naman mga kababayan, malamang patutulugin na naman yan hanggang sa maibasura. Hanggang sa maitago na naman nila mga kababayan sa salitang archive. Diba? Kaya nga kung tutusin mga kababayan, ayos din itong inilabas na ito na paliwanag o paglilinaw ng Korte Suprema. Pero bilang isang mamamayang Pilipino, alam naman natin kung ano yung ibig sabihin ng forthwith. Lahat. Kahit nga kayo, alam nyo. Pag sinabing forthwith, dapat ang desisyon ng Senado dyan, mag-trial agad-agad. Di po ba? Once na maitransmit sa kanila yung article of impeachment, mag-trial sila agad-agad mga kababayan o mag-convene agad sila agad-agad. Wala nang paligoy-ligoy mga kababayan. Di po ba? Kaya nga sa totoo lang, siguro nahihiya lang ang Korte Suprema na diretsuhin itong si Sara Duterte. Kasi mga kababayan, tingin ko umay na ang Korte Suprema dito po sa kampo ni Sara Duterte na kapag may problema, takbo ng takbo sa Korte Suprema at ginagamit ang proseso ng batas para makaligtas etong si Sara Duterte na may pananagutan. Ano po? So kayo, mga kababayan, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo dito po sa balitang ito na pinag-usapan po natin na kung saan mga kababayan, ito pong issue ng usapin sa impeachment mga kababayan ni Vice President Sara Duterte maaari na pong pagbotohan sa Mayo 11. Ano po, at dito malalaman natin kung may impeach ba sa pangalawang pagkakataon ang ating Vice Presidente o hindi. Pero kayo, sa inyong palagay, may impeach kaya mga kababayan or hindi? Comment below na lamang po ha kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan.